sangkitin, paanong di tayo lingapin. Kaya't muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sabing sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoon nating si Yesu Kristo ay sumainyong lahat. At suminyo rin. Yamang pinagtipon tayo bilang bayan ng Diyos. Buong pananalig tayong humiling sa Panginoon ng Kaniyang pagpapatawad upang mayalay natin ang Eukaristiyang ito ng may malinis na kalooban. Panginoong Hesus, itinuro mo sa aming ang tunay na mahalaga sa buhay ay ang magmahal ng tulad ng ginawa mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, tinanggihan ka ng sarili mong bayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang katuparan ng mga propesiya noong pang-una. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka na dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang manganghas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alimang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy iyon dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihay nating kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng may awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbibigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupang tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinukso doon, ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila'y nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ng sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y magdala kayo sa maayos na pamumuhay.
at nang lubusang kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum nang sumunod na araw ng pamamahinga. Ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalian ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kaniya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw ng malakas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral." Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong mga kapatid at kapanalig, ngayong ika-4 na linggo ng karaniwang panahon at dito sa ating bansa ay pinaalalahanan tayo tungkol sa salita ng Diyos. Ito ay month ng Bible Apostolate. At sa unang pagbasa ay binibigyan tayo ng parang patikim sa kasaysayan ng bayan ng Diyos noong sa libro at aklat ng Deuteronomio. At doon, sinabi, at yun ay panahon na pagkatapos na nakapasok sila sa bayan ng Diyos, sa Israel, si Moises sa katapusan ay nagbilin sa kanila, "Pumili kayo ng mga propetang katulad ni Moises." Yan ang unang mga leaders ng bayan ng Diyos sa Israel. Pagkatapos po noon, ang kasakasaysayan nila, pinaalalahanan din tayo sa ngayon, sa unang pagbasa, pagkatapos na ang mga pinuno ng bayan ay ang mga propetang katulad ni Moises, parang nasuya naman ang mga tao, iba naman. At sila ay pumili ng mga wise judges, mga matatalinong mga huwes na katulad ni Solomon.
Pagkatapos nun, nasuya na ulit. Pagkatapos ng ilang panahon, nasuya ulit. At gusto namang mag-iba ng mga tao, ng mga kanilang pinuno. At gusto naman nila, ay, hari naman. Hari na ang modelo ay si David. Mga minamahal kong mga kapatid, sa lahat ng pagkakaiba ng mga pinuno ng bayan ng Diyos, lahat ng ito, kasi sila ay propeta, kasi sila ay mga matatalinong huwes, o kaya mga haring katulad ni Haring David, silang lahat ay nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi lang yun. Pagkatapos na makarinig sila sa salita ng Diyos, nakikinig din sila sa mga cry, yung bang mga tinig ng kanilang mga sakop. Ito. At hindi lang po yun. Meron din silang, pagkatapos ng marinig nila itong salita ng Diyos at ang tinig ng kanilang mga sinasakupan, ay meron din tinatawag tayo ngayon. Tinatawag natin signs of the times. Mga signo ng panahon. Kaya naiiba-iba. Pero salita ng Diyos, nakikinig sa kanilang pinaghaharian, ang kanilang pinamumunuan, at nakikinig din sila. At tapos tinitignan nila ang signs of the times. Mga minamahal kong mga kapatid, dito napapakita na anumang klase ng ating pinuno pwedeng mag-iba. Basta't itong tatlo kailangan natin. Pakinggan ang salita ng Diyos. Di natin pwedeng isantabi ang salita ng Diyos. Hindi rin natin pwedeng huwag nang pakinggan ang ating mga pinamumunuan, ang ating mga pinaglilingkuran. At tapos, pag narinig natin itong dalawa, mayroon mga tinatawag na discernment. Mag-iisip ang sino mang pinuno, ang lahat na may kapangyarihan. Ano ang tanda ng panahon? Signs of the times. Mga minamahal kong mga kapatid, napakahalagang parang magpapaalala sa atin sa panahon ito na ang dami nating pinag-iisipan. Kailangan ba natin ibahin ang ating konstitusyon? O pwede naman nating, hindi naman natin kinakailangan yan na ibahin kapag ang ating may kapangyarihan, laging makakalagay o makakalagda ng mga tinatawag nating batas na maring makagaling o makasama sa mga tao. Tingnan natin ang EPIRA. Hindi natin iniba ang ating konstitusyon para mapasang EPIRA. Pero nung naging epekto sa atin, ang mahal ng kuryente. Ano ngayon ang kuha ng mga tao? Dynasty. Okay yan. Basta kahit ako ng mga dynasty, pero makinig tayo sa salita ng Diyos. At sa mga nangyayari ngayon, napabuti ba tayo? Hindi natin kinakailangan ang ibahin ng konstitusyon para magkaroon ng dynasty, pero nangyari yan. Mga minamahal kong mga kapatid, makinig tayo sa salita ng Diyos, sa tinig ng mga tao, at ano ang gustong pag-isipan natin kung saan tayo dinadala ng mga senyales ng panahon. Mga minamahal kong mga kapatid, at sa ikalawang pagbasa, ang ganda ng ating sabi ni San Pablo,
para pinakikita niyo ba maganda? Mag-asawa o hindi na mag-asawa? At sinasabi, yung mga pinagsisikapan ng mga may asawa, yung mga mundo kung paano mapapabuti ang kanilang asawa at ang kanilang mga anak. Pero yung walang asawa at talagang nagsisilbi sa Panginoon, ang kanilang inaatupag na una ay kung paano sila makapagsisilbi sa Panginoon. At parehong kailangan natin. Kailangan ng pamilya, kailangan din natin ng tinatawag na single living, celibacy. At kailangan din natin, pwede rin single. Kahit na ano. Pinapipili tayo ni San Pablo sa anong bokasyon. Na sana pakinggan din ang ating mga kabataan at ang mga magulang, magbigay din sila ng hindi lamang mga mabubuting tao na nagiging mapagmahal sa kanilang pamilya, kundi magbigay din sila ng mga kabataan na kailangan natin. Babae o lalaki na magsisilbi sa bayan, magsisilbi sa Panginoon, at ngayon ay kumukonti po yan. Kaya yan, may mga apo at may mga anak, tignan nyo rin po yan. At ang ganda ng ating ebanghelyo ngayon, nung isang linggo, ang ebanghelyo ay pinatahimik ng Panginoon ang pinakalma niya ang dagat at nakatulog siya kaya nagtaka mga ta. Ngayon naman, pinakalma ni Jesus ang mga masasamang espiritu. Meron mga masasamang espiritu dito sa mundo, palibot-libot. At sana sa ating mga panalangin, matuto tayong kilalanin yung mga yun. Kung saan na tayo dinadala, sa kabutihan pa ba o sa kasamaan? Saan na nadadala ang ating bayan? Sa mabuti ba o sa masama? Sa mga batas na hindi natin kailangan ibahin ang saligang batas. Kaya nga saligang batas yun. Pero kaya nyo naman iba kahit na anong gusto ninyong nakakasama o nakakabuting batas sa kasaysayan ng ating bansa. Mayroon mga batas na nakakasama sa bayan. At mayroong mga batas na ginawa nyo na rin na nakakabuti. Pero hindi natin iniba. Tignan ninyo yung mga ibang bansang katulad ng Amerika. Ang tagal na ng kanilang konstitusyon, di pa nila iniiba. Hindi sa tagal dyan ng konstitusyon, kundi maglagay kayo ng magagandang mga batas na makakabuti sa ating bayan. At pag hindi natin nagawa yan, mga minamahal kong mga kapatid, lalo na yung mga may kapangyarihan sa ating bansa, baka tayo ginagamit ng masasamang espiritu. Masasamang espiritu para unti-unting masira ang bayan. Kayo bahala. Saan nyo gustong dalhin ang magandang bayan ng Pilipinas na pinagbuhusan ng dugo ng ating mga tinatawag natin mga heroes, katulad ni Rizal, Andres Bonifacio. Kayo bahala. Pero kami na mga tagaturo,
mga obispo, mga pari, kami ay naghihimok sa inyo. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, ang kagustuhan ng Panginoon. Pakinggan din natin ang tinig ng ating mga pinamumunuhan. At pagkatapos nan, mag-discern, magmuni-muni. Ano ang mga tandang ito? Saan tayo na gusto natin dalhin ang bayan? Sana mga minamahal kong mga kapatid, maging matalino tayo ng konti sa pagtingin ng mga pinaggagawa sa atin ngayon. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa na kong Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Marian, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magumulat paparito at hukom sa nangubuhay at nangumatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay mo na muli, namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bawat Kristiyano ay kabahagi sa mapagpalayang misyon ni Jesus. Ngunit araw-araw tayong nakararanas ng hirap na lubusang tumulad kay Kristo. Halina't magsumamo tayo para sa buong bayan ng Diyos at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang buong simbahan ay manatiling bukas sa mensahe ng mga propeta bilang pagpapakita ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging tapat ang mga propeta ngayon sa kanilang misyon at kailanman huwag silang manamlay dahil sa di pagkakaunawaan at kakulangan ng kagyat ng pagtugon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga inaalipin ng demonyo sa buhay ng pagkakasala at katiwalian ay makatagpo sa pamayanang Katoliko ng tulong para sa kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway walang pag-aatubiling tanggihan ng kabataan ngayon ang mga saloobin at pamumuhay na salungat sa turo ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang pag-ibig para sa Biblia ng iba't ibang Kristiyanong mananampalataya ay makatulong upang malampasan nila ang lahat ng pagkakahati-hati at maibalik ang pagkakaisang idinadalangin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng pamilyang Kristiyano, higit sa lahat ang ating sarili, ay magbasa ng Biblia araw-araw at mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat tayo'y makaiwas sa panlilinglang ng demonyo at maging kasangkapan tayo ng kaligtasan para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagaan natin ang iba-ibang mga kaloob na karisma ng Espiritu Santo upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo kami. ang aming Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. kami. Panginoong Diyos, habang dinaranas namin ang hirap ng pagiging mga propeta sa salita at sa gawa, pakumbaba nating hinihiling ang tulong ng iyong biyaya. Naway kami maging mga tapat na sugo ng Ebanghelyo at matatapang na saksi sa mga katotohanan ng ipinahayag namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog. Ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa mga anghel na nagsisiyawid ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin
sa amin ang kaharian. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tugayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa bire ng katotohanan. O bire ng katotohanan, ina ni Jesus, ang nagkataong salita, salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pagkikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus at tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay ng ganap at kasiyasiya. Kukuin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, bire ng katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagmalain nawa kayo ng Diyos ng pawang kagalakan at pagkalooban, kayo ng kapayapaan sa buhay at sa bahay. Amen. Palayain nawa kayo sa lahat ng alalahanin at patibayin ang inyong mga kalooban ng kaniyang pagmamahal. Amen. Mapagyaman nawa ninyo ang kaniyang mga kaloob na pananampalataya, pag-asa at pagmamahal, at magkaroon nawa kayo ng tamang pagpapahalaga sa kaniyang salita. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at mabuhay sa piling ng Panginoon. Salamat sa Diyos.